Yo, yo, yo! Good evening! Magandang gabi sa inyong lahat and we are live dito sa ating community. So kung nandyan ka na ngayon, let us know where are you from para makapagsimula tayo at mabati muna kita sa ating live coaching dito sa ating community. Yan, kung nandyan ka na, thank you for coming. If you're watching kung saan mang community, kung saan man itong platform, if you're in the YouTube, on our Facebook group, magandang gabi sa'yo. And marami-rami tayong pag-uusapan kasi last week marami na yung tayo na pag-usapan and kung hindi naka-attend last week, so ito yung chance mo to ask question. Sige. So, message lang natin and notify natin yung mga community natin na nandyan na. Thank you so much, Bids, for coming. Ayan. So, nandyan na si Bids. Yung iba naman, check natin dito sa kabilang group kung naka-join na rin sila sa ating live Q&A session ngayong gabi. Ayan. So, ready nyo na yung mga questions nyo, guys. Dahil yon, pag-uusapan natin is all about business, sales, and marketing. So, weekly, usually yung pinag-uusapan natin dito sa ating community kung paano natin matutulungan yung bawat isa kung paano magpapalago ng business by sharing yung mga proven tips pagdating sa sales, marketing, and business strategy. Alright, so go ahead. Nandiyan na yung iba. Thank you for coming. Go ahead. Yan. Let us know, before we start, let us know where are you from, saan ka nanonood ng ating live para ma-shoutout kita, mabati kita dito sa ating live. Comment ka na. Comment ka na, where are you from? Where are you watching right now? Kung OFW ka, kung nasa province ka, or nasa Manila ka, saang part ka ng Manila nanonood ng ating live Q&A session. Para at least ako, aware din ako kung taga saan yung mga audience natin dito sa community. Kasi hindi naman lahat ng audience natin, ng community members natin is alam ko kung taga saan sila. So para alam din ng iba na baka magkapit-bahay lang kayo or magka-city, same province, and so on. Type nyo lang anong province, okay, anong city, or kung anong bansa ka nanonood ng ating live Q&A session. Yan. Thank you, Eric. Thank you by Micah for coming. Ayan, basahin natin isa-isa. Ayun dami pala Yes, iba-ibang lugar. Yeah, so yun. Saan kayo naka-base? Sige. Meron dito from Cavite, Dasma, from Indang, Malabon, yan, from Japan, yan, from Bicol, at sa Manila, General Trias, ang daming Cavite Baka magkapit-bahay lang. By the way, naka-base ako sa General Trias, Cavite. Yan, sa mga hindi nakakaalam, gustong malaman, taga saan ba si Coach J? Ako po ay nasa Cavite, pero hindi po ako tubong Cavite. Ayan, napunta lang ako ng Cavite way back 2016 nung umuwi ako ng Philippines galing abroad sa UAE. So, nung umuwi ako 2016 until now, nandito na ako na nag-stay sa Cavite. Yeah. Yep. Thank you, Pio. Thank you, Eric. Thank you, Kenneth, for watching. Ayan, thank you sa pag-join sa ating live Q&A. So go ahead, yun. Siguro we can start na sa ating live Q&A kasi marami tayong mga baka ma-miss or mga possible na mga questions sa mga members natin. Kaya naman, go ahead. Kung meron kayong challenge, katanungan sa negosyo, basta related sa sales, marketing, and business, willing ako to share kung ano man yung experience na meron ako and knowledge na may share ko dito sa ating community. So go ahead. Yan. Sa mga bagong pasok, thank you for coming from Samar, GMA Cavite rin, San Jose del Monte, Bulacan, from Hong Kong. Yan, dami. Patrick, thank you brother. Thank you for coming. Thank you for supporting our live training. Gina is watching, Santos, Greece from Hong Kong. Yan. Sige, so unahin natin kung paano natin papalaguin ang ating negosyo. Yun naman usually yung topic natin dito sa ating live Q&A, yung mga pinag-uusapan natin. Siyempre, hindi naman tayo magkukwentuhan lang dito sa live. Ang goal talaga natin is to share kung ano man yung mga possible na makapag-add ng value sa community natin na hopefully magamit nila and ma-implement sa existing business na meron sila. Yung pinaka-end goal natin. Okay? So kung ikaw meron ka ring nalalaman, you can share naman during our live Q&A. Pwede ka mag-add ng feedback or add
additional tips dyan sa chat section kung gusto mo lang. Much better yon. Alright, so go ahead. Start na tayo ng live Q&A session. Okay, enter your question below. So, i-type nyo na. Ayan, thank you so much for 20 plus live viewers right now. Mamaya dadami pa yan kasi kaka-remind lang natin sa social media, and right now, nag-email din tayo dun sa ating list. Ayun, so late ko na na-send yung email. So, pasensya na yung iba kasi nga baka late na kayo ma-notify, and baka yun. Just in case ma-miss, ayan, may mga weekly Q&A naman tayo. And also, pwede ka rin mag-iwan ng questions mo just in case replay mo tong napapanood. Ayan, sige. So, ayan, unahin natin yung mga katanungan ng ating community members para, syempre, ayan. Sige. Okay, meron na tayong unang sagot. Shoutout muna from Kalumpit, Bulacan. Ayan. Sige. Unahin natin. Syempre, babasahin muna natin. Baka, yan. Pero isa-isahin natin yan. Yan. So, paano may improve ang sales namin? Paano may improve yung benta? Meron silang new product. Ayan, si Bixon. Meron silang new product and vitamin C and gluta. Yeah, FDA approved naman. So, tingin ko wala namang ibang problem dito kasi FDA approved naman kayo. Meron kayong new product. Ang challenge nyo lang ngayon dahil bago yung product nyo, paano kayo makakabenta? And sa iba, parang given na yun eh. Parang ang nagiging problem ng iba, paano nila masusupplyan yung mga customers nila. Pero karamihan, syempre sa mga nag-start ng brand, wala pa yung wala pa yung following, wala pa yung customer base. Kaya nga nagsisimula pa lang from start, di ba? So, usually, kailangan mong gawin dyan, okay, para magkaroon kayo ng sales is number one, is to market. Okay, promote. Kasi kung hindi natin i-market, ipopromote yung product natin, wala ring makakakita. Okay? So, ano ba yung mga strategy na pwede nyong gawin kapag meron kayong bagong product or brand na ilalabas? Yan. So, marami kasing pwedeng strategy. You can start pagdating sa influencer marketing, kung familiar kayo dyan. Kung meron kayong budget, or hindi naman ganun kalaki ang budget, you can start sa influencer marketing. Ang kagandahan kasi kapag influencer marketing ang approach natin, let's say magtatap ka ng 10 to 20 influencer. Or magtap ka ng 50 to 100 influencer. Yan. And then, hindi lahat mag-yes doon sa magiging offer mo or agreement nyo doon sa bagong product na ilo-launch. So, usually, mga 10% lang dyan or 5% yung mag-yes dyan. So, sa 100 mo nakausap, merong 5 doon or 10 na mag-yes para i-promote yung product mo. So, ikaw na bahala sa magiging deal nyo. Ngayon, syempre, dahil influencer marketing, maganda doon, kilala na yung mga tao magpo-promote ng product mo. Tapos, syempre, dahil kilala na, after nilang i-promote, i-post yung mga content nila, bigyan mo lang sila ng guideline, ano yung mga dapat na content, yun yung gagamitin mo ngayon for marketing. Pero hindi dapat lahat. Hindi ka aasa sa mga influencer mo lang. Dapat nag-iisip ka rin ng ibang strategy bukod sa influencer marketing kung paano ka makakapag-publish ng mga content consistently dun sa social media mo. Kung saan ba yan ipopromote. Social media, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, kung saan man. Sa website mo, sa ads. Okay? So, selection of platform. So, it's okay to be, nandun ka sa lahat. Be on everything. Kumbaga, omnipresence. Para ma-validate mo kung saan kang best platform. Especially sa mga nagsisimula, huwag kayong mag-stick lang sa isang platform. So, try everything. Okay? So, sa mga bago yun, that's my tip. Okay? So, tapos, i-validate mo. Siyempre, hindi naman lahat na naglabas ng product ng ganyang item is naging successful. So, you need to validate your product. Okay? Product validation. So, kailangan mo magkaroon talaga ng customer. Okay? So, next question is, Coach, I have a website. Plan ko po mag-run ng ads gamit yung strategy nyo. Kaso yung landing page ko, hindi ako confident, okay ba siya? Ano po pwede nyong ma-advise? Sige. Kung maibibigay mo sa akin yung link, sa second questions kanina, kung maibibigay mo sa akin yung link ng landing page mo at kung okay lang sa'yo, okay, bibigyan kita ng live feedback about dyan sa landing page mo. Kasi manghuhula akong ano ba itsura ng landing page mo. I really suggest to comment your landing page. Hopefully makita ko kaagad. I-comment mo yung landing page, yung website mo, and then doon kita mabibigyan ng feedback. Okay? So, yeah, website or landing page. Yun yung ginagamit ng mga
mga ibang nagbebenta na nasa e-commerce, ayan, landing page strategy. Proven siya guys, but hindi siya basta-basta ganun kadali gawin kasi ang dami po mang kailangan talagang i-test pagdating sa call to action, copywriting, creatives, and so on, di ba? Ang dami. Yan. Kaya yung pag-launch ng landing page sa akin, hindi naman pag ni-launch mo yan, dapat ito na yung magiging yung final version ng landing page ko. Kailangan, 'di ba? From time to time, i-improve mo yung landing page mo. Huwag mo lang babaguhin yung product na nandun sa landing page or yung offer, pwede mong baguhin yan, lagyan ng bundle. Pero yung nasa ads mo kasi, kapag na-publish mo na yan sa ads mo, kailangan, yun pa rin yung product. Kasi magtataka si Facebook, ito yung ads, tapos naging iba yung product or landing page. Baka i-restrict yung ads mo. So, kailangan, wag mong babaguhin yung item mo doon, yung product mo. Okay lang to change everything, copy, creative, and so on. Basta still, yung product na nandun, yun pa rin. Okay? So, hopefully makita ko. Sige, go ahead. I-type mo yung link ng landing page mo. Ayan, wala pa. Hindi pa niya nako-comment. Baka ayaw niya. Ayan. Sige, okay lang. Ayan, strategy. Yeah, coach, paano po ba yung paggawa ng website na yung nakaka-capture po yung email and nakakapag-build ng email list? Sa pag-create ng, ang tawag doon is, pwede siyang website, pwede siyang opt-in, and so on. Maraming paraan kasi para makapag-gather ka ng email subscribers using website. So, as you can see here, papakita ko yung website ko. Merong multiple way to get yung pag-build ng leads. Okay? So, example, sa akin, isa sa mga ginagawa ko is yung branding. So, dahil isa akong online marketer, so I make sure na meron akong presence pagdating sa online. So, hindi lang social media, meron akong website. So, pakita ko sa inyo tong website. Ayan, hopefully nakikita nyo. So, ito yung jgregorio.com. Pwede nyo itong puntahan kung gusto nyo lang. Ayan, jgregorio.com. So, dito sa jgregorio.com, meron ditong multiple way kung paano ko makakapag-gather ng leads. Okay? Number 1 is through my mentorship. So, ito kasi yung mga leads na mapupunta dito is highly qualified leads. Kasi meron ditong survey. Ayan, so application siya dun sa aking mentorship. Bigyan ko pa kayo ng another idea. Meron ako ditong ito yung mga product natin. Here, siguro, dito na lang sa Read Blog. Ayan. Ayan. Ito. So, dito, application siya. Pag kinilik ko to, si gustong magpabook ng call, mapupunta sila dito sa application. So, once na nag-book sila dyan, magagather ko na ngayon yung email. Automatic yon. So, isang way yon para makapag-gather ka ng email. So, marami pang way. Let's say, for example, ayan, meron akong mga blog article. Nandito na rin yung mga blog ko. So, dito sa website ko, may mga banner dyan na kung saan, pag kinilik to, mapupunta sila sa webinar. Then, dito sa webinar, meron ditong opt-in. Diba? Maraming paraan. So, ako, tinitingnan ko siya na strategic yung bawat dapat meron kang lead magnet. Importante 'yon. So bakit ka ba magki-create ng opt-in? Importante na meron kang lead magnet. Okay? Type nyo nga lead magnet. Ayan, kung familiar kayo doon. Lead magnet is something free in exchange dun sa information na ibibigay nila sa'yo. Kasi bakit sila magbibigay ng information kung wala naman silang mapapala or makukuha or kapalit? Diba? So, importante yon. So, sa website ko, ganun din. Papakita ko sa inyo dito sa isang website ko dito sa Negosyo Toolkit. Meron akong lead magnet dito. Pakita ko lang sa inyo. Ang link na yun, hopefully hindi ako nagkakamali. Free KLT marketing funnel. Hindi ko sure kung ito yung opt-in. Yeah, hindi to yung opt-in. Nakalimutan ko yung, let's say, KLT. Hopefully ito yon. Tama ako yan. Sample of landing page. So, it doesn't matter anong tool ang gagamitin mo, same pa rin naman ang goal yan. Meron kang landing page, may headline, and meron kang lead magnet na ibibigay. Kaya anong lead magnet ko dito? Training about marketing funnel. So, para ma-access nyo yan, enter your email, di ba? Yan. Then, click here to access. Pag kinilik ko to, mapupunta ko ngayon sa presentation. So, ngayon, own mo na ngayon yung leads.
Diba? Ito na yung presentation na gusto kong ibigay dun sa yung kasi yung request niya So kung nasa landing page ko is free ebook, ang next dyan is free ebook. Yung mada-download na niya yung free ebook. Okay? So importante na meron kayong lead magnet. Okay, lead magnet para aware yung iba lahat. Hindi, marami kasing tawag dun, iba tawag is ethical bribe and so on, something free. Okay? Para bago kayo mag-create ng opt-in. Okay, so paano makapag-create? Hindi ko kasi pwedeng mahaba yan. Medyo siguro it takes 10 to 20 minutes to build an opt-in. But yun yung basically ganun lang yung kasimple. Meron kang simple opt-in na kung saan may headline, pwedeng may picture, may video or wala, may button or may pop-up pag kinilik. Okay, provide yung lead mo sa dun sa next page. Alright, so here, hopefully nakatulong yun. Nakuha mo yung idea. Coach J, good evening. Thank you for coming. Ryan, Rhea, Mercado, Ami, lead magnet, lead magnet. Yon. Brother question, ask ko lang. Sige, maganda to. Mahaba to. Sige. When to scale my ads? Need mo na ba i-test or pwede magdiretso na kaagad? Kasi nag-scale ako, hindi ko tinest nung nag-fail lang siya, sunod-sunod lang. Sunod-sunod lang nasunog yung minang fund. Di ko alam baka sa targeting ba or sa ad setup or sa content. When to scale your ads. Okay? Yung scaling kasi parang ano yan eh. Dapat meron kang tinitingnan na indicator. Example, parang ano yan, parang sa stocks, 'di ba? Or sa investment, 'di ba? Mag-invest ka sa kung saan mang property or may bibiling kang stocks. Meron kang indicator. 'Di ba? So sa business mo, meron yung indicator, sa Facebook ads meron din yung indicator. Indicator, it means data. So kapag meron kang data na ito, okay yung data na to, pero yung data kasi nagbabago-bago, especially Facebook ads. Kahit sa business data, nagbabago-bago yan. So kailangan aware ka na rin sa changes ng pabago-bago. May times kasi na, okay, ganda ng ROI today, ROI, yung ROAS, maganda ROAS today. Let's say 5 yung ROAS mo today. Tapos nung nag-scale ka, nag-increase ka ng 20% budget, biglang nag-half yung ROAS. Parang nagbago. That's common sa Facebook ads. Nagbabago-bago talaga. So ngayon, dapat meron ka parang ceiling point na ito yung numbers lang na babantayan ko kapag ito na hit ko na to, dito lang ako magi-scale. Kapag ito na bumaba sa ganitong level, dito ko ngayon downsell. Doon ko i-decrease yung budget ko sa ads. Kasi hindi naman pwedeng mag-scale ka ng tuloy-tuloy kapag hindi na maganda yung performance ng ads mo. And when it comes to scaling sa Facebook ads, hindi mo pwedeng biglain ang scaling sa Facebook ads. Kasi kung ganun yung algorithm ni Facebook, di ba, ang daling i-manipulate ng Facebook ads. Kasi kung yung 10,000 mo, di ba, nag-convert ng 20,000 today, and then, ano yung isipin ng tao? Ay, siguro, pag ginawa kong 20,000 yung ads ko today, magiging 40,000. Pag ginawa kong 40,000 yung ads ko today, magiging 80,000. Hindi siya ganun eh. Hindi yun napipredict, okay? Iba yung algorithm ni Facebook. So, gradual scaling ang pinaka the best. Hindi ka agad dapat mag-scale ng mabilis. So, gradual scaling para sa akin yung increase ng marketing budget and increasing ng business. Okay? So dapat naka-ready din yung yung business mo, yung product mo, fulfillment, operation and so on, depende sa business model mo. But kung ang business model mo is digital product, parang no need na yung additional scaling pagdating sa operation. But kung ang product mo is physical product, you need a stocks, 'di ba? Supply, inventory bago ka mag-decide na mag-scale ng business. Okay? So gradual scaling 5 to 10% a day lang dapat yung max na pwede mong i-add dun sa total budget mo sa susunod na araw. Okay? Alright. So yun yung tips ko. Tapos, kung hindi mo alam kung saan ba yung may problema sa targeting, ad setup, or sa content, yun yung challenge. Kaya sa targeting ko guys, meron akong 3 lagi na ginagawa sa targeting. Okay? And ito na-share ko naman to sa community natin. Meron tinatawag na broad targeting, merong precise targeting, merong flex targeting. Okay? Siguro para mas maganda, ipakita ko na lang kasi kung magdo-drawing ako, medyo pangit ang drawing ko sa whiteboard online eh. Lalagin ko na lang yung account ko and then ipapakita ko sa inyo yung
access doon. I-access natin yung training na Facebook Ads Mastery. Then, pupunta tayo dito sa Facebook Ads Mastery. Ayan. And then, nasa module, ano siya scaling, Facebook Ads, targeting. Yeah, I believe nandito sa module 6 yun. Yep. Here, ito. Okay, yung iba, ano lang talaga. Wala lang ibang iisipin, wala lang nilalagay na ads, pero yun ang challenge. Effective siya, guys, but ang challenge is wala kang clue kung anong interest yung nag-work or hindi. Kaya importante na gumagamit pa rin kayo ng targeting. Pwedeng wala, pwedeng meron. Kaya nga dito sa targeting ko, meron ditong approach agad. Hindi ko na siya ipi-play, pero ipa-pass forward ko na lang dito sa part na to kung paano yung approach na yun. Retargeting method. Okay, ito yon. So, nandito yun eh. Yeah. Sige, play natin. Hindi ko alam kung nasa next here, dito na lang. Lesson 5, dito na. Yan, ito na yon. Ito yung best example. Yeah. For example, ang product mo is coffee. Ayan, nasa example naman. Huwag na natin baguhin. Kape na lang. Kung ano mang kape yan, pwedeng brand coffee, pwedeng pampapayat na kape, pwedeng kung anong coffee yan, organic coffee, corn coffee, and so on. So ngayon, sa targeting, ganito, kung hindi ka maglalagay ng interest, demographics, behavior, wala kang clue na, hindi na effective yung targeting ko, paano ka makakapag-decide? So kaya importante na maglalagay ka sa targeting mo. Ito, ad set, 1, 2, 3. So ang gagawin ko dyan, anong gagawin ko? Tatargeting ko yung influencer like Bea Alonzo. Diba? Hindi siya related, pero kaya ko siya naisip nung time na niraran ko yung coffee. Kasi nga, related siya doon sa product kasi slimming yung coffee. So, Bea Alonzo, di ba, model. Yan. Next, tawag dito is precise targeting. Approximately 5 million yata ang interest ni Bea. Hindi ko alam, parang mas tumaas na ngayon, di ba? Kasi nagkaroon ng yeah, lalo na yung nagkaroon ng ganyan, dapat tinarget niya to. Dami nagsisearch sa pangalan ni Bea. Anyway, move tayo sa ad set number 2. Coffee lover plus Starbucks plus Nescafe. Ang tawag dito is flex targeting. Mixing multiple interests or mixing multiple interests, demographics, and behavior, and so on. Pwede niyo gawin yan. So, pwede dito 2, pwedeng 3, maximum of 3 para hindi ka maguluhan. Alright? So, mimix mo na yan. Pagsasama-samahin mo, mga approximately 10 to 20 million na to pag sinek nyo sa ads manager, sa ad set. Tapos, ito naman, coffee broad. Kapag yung coffee kasi, siguro mga 60 to 70 million. Yeah, kasi daming interested sa coffee. Karamihan naman nagkakape. So, malaki. Ito yung broad targeting. Tapos, pwede mo pang lagyan ng ad set number 4. Yun na yung BBM method. Hindi ko na babanggitin kung ano yun. So, yung walang interest, wala kang inilagay kahit ano. Okay? Yun na yun. Pero dito, at least, meron ka ngayong data na, okay, sige, ito pala yung hindi nag-work na interest kasi based dito sa binigay ni Facebook, ang taas ng CPP, ang taas ng CPM, ang taas ng cost per lead, ang taas ng cost per click, kaya yung mga metrics na yan, dapat inaaral nyo yan, yung mga conversion metrics. Okay, siguro ito si Bea Alonzo, ang baba ng CPP, ang baba ng cost per click, ang taas ng CTR, and so on. Tapos dito sa question niya kasi is targeting. Ad set, ito na yon. Content is yung 1, 2, 3. So, paano ka makakapag-decide na effective ba siya kung hindi ka nagtetest ng multiple creative? So, importante yung multiple creative testing. 1, 2, 3. Ay, ako nga, ilan ba yung creative ko sa isang ad set? 3, minimum 3. Kaya makikita nyo ads ko, iba-ibang yung ads na lumalabas. Kasi importante yung testing. And bukod sa testing na ginagawa mo, tinutulungan mo si Facebook to optimize your ads. Kasi lang, doon din naiiwasan guys yung ad fatigue. Kasi nga, ang dami mong creative na nilabas and hindi nahihirapan si Facebook ngayon to optimize your ads. Kasi nga, ang dami mong tinulungan mo si Facebook. Di ba? Yung iba nga, parang everyday nagpa-publish ng creative eh. So, in 30 days, meron silang 30 creative sa ads nila. So, kung ikaw,
Sa business mo, one creative lang, tapos 6 months na yan, tapos tinatanong mo sarili mo, parang hindi na effective yung ads ko ah. Number one doon, hindi ka kasi nag-test ng panibagong creative. Nasawa na yung mga tao and nagkaroon ng ad fatigue. Napagod na yung Facebook sa'yo. Kasi nga, hindi mo binago yung creative. Alright? So, hopefully makatulong yung brother. Hindi ko alam kung ano yung pangalan mo eh. Kasi dito hindi ko nakikita yung name. Yeah. Hopefully nakatulong to brother yung questions, yung sagot ko dito sa questions mo. So, yun lang. Okay, good evening coach. Kuya, help mo. Yun. Ayan, ito okay to. Ika-copy ko lang yung link. Paano ko siya makakopy? Sige, i-screenshot ko lang para makopy natin. Ito yung kanina kong tinanong about dun sa link. Yeah. Funnel. Okay. Tapos, animation, landing page. Here. Yeah. Ito yata. Yun! Nice! Nice, nice. Sige, balik tayo dito sa... Ito yung unang questions kanina. Pangalawa yata. But ang questions sa kasi doon is paano, 'di ba? Gusto niyang gawin yung strategy ko daw na landing page, ganyan, and hindi siya sure kung magiging effective ba. So ito yung gustong-gusto kong niluluto sa training. Ayan, talaga yung giving feedback dun sa landing page. Yeah. So dito, pagpunta natin, so landing page yan, nakikita nyo. Here, ayan na yan. So pagpunta nyo dito, ito, importante to. Pero, ang napansin ko, hindi siya masyadong give your child the gift of confidence with, ganyan, product, personal care. Yung selection ng color, hindi siya masyadong nagbibigay ng, parang hindi siya agad nababasa, visible. Kung kaya mong i-bold yung part na to, pakapalin yung text, and i-paraphrase pa, ipaigsiin pa. Kasi dito parang, dito sa hindi dito sinosolve yung main problem. Kailangan kasi talk about the problems and paano masosolve yung problems dun sa headline. Okay? Pwedeng promise, but iwas lang sa over-promising. Okay? So, yun. I-paraphrase yung headline. Okay? Body odor ba ang problema ng lumalaking yung anak? Eto, maganda to. Nasa sub-headline. Siguro ito, kung ilalagay mo dito, much better to. Mas nakahook ng attention. Tapos, dito, kung ito yung headline mo, kailangan mag-resonate dun sa creative mo. So, dito may kids, and yung kids na pwede mong ilagay dito, make sure, paalam ko lang kung sino yon or anyone, pwedeng model din naman, yung tipong gusgusin or pawis na bada, and then pwedeng, basta depende kung paano mo ipapakita yung headline mo dun sa creative mo. Dito kasi product lang ang pinakita mo eh. Okay? Tapos ito, hindi ko masyadong nababasa. Kayo, hindi nyo rin nababasa, no? Kasi masyadong maliit. Tapos yung color selection, hindi masyado. Yan, masyadong mahaba. Okay? Alright. Enjoy free shipping for orders over 359. Ito, it works but very common. Okay lang maging honest, no? Very common yung ganitong copywriting. Okay? Give something unique and pwedeng or makapag-add ka ng urgency dito. Nice, nice. Ang ganda nito. Pero mas maganda i-highlight mo to sa baba. Ayan. Tapos ito na yung product niya. Mamaya nating i-click kung saan siya mapupunta. So ito landing page to. Product landing page. Okay? Kids Deo Spray 60 ml. Ayan, support nyo guys. If need nyo yung product na to, support local item. Ayan, nakita nyo naman yung link. Ayan. Here. Para sa bata, ganyan. Benefits. 60 ml. Okay, promotes yan. Tama, huwag kayong gagamit ng it helps. Pwede yan, pero yung mga over-promising sa copywriting, ayan, sobrang mahigpit sa Facebook yan. It helps, pwede yon. It helps healthy hygiene practice pa lang yan. Pwede yung iparap whitening and moisturizing. Alright, sige, isa-isa natin. Tapos ito naman, nasa middle na tayo, I believe yan. Sa gitna na tayo. So dito, ang pinakita mo dito, ito yung product, lahat. Tapos dito, separate product. Okay? Separate product, choose our deodorant with confidence para sa bata.
Okay. So, need ba ng bata ng deodorant? Siguro yung mga batang talagang maghapon sa kalsada, sa labasan, no? Talagang laro. And meron din namang inborn anyway. Pero, yun talaga, pawisin talaga yung bata. Especially sa mga nasa labas. Yan. Tingin ko may market din naman dito. May market. Yeah. Yan. Color, hindi pa rin ako sa color. Make it, dapat, siguro kung magiging at least, yung pagka-green niya, hindi masyadong green. Pwede mo i-white na lang siya. Then, konting green lang. Then, pagdating sa text, mo siya. Mas readable yung black. Okay. Anong sabi ng parents na nakatry na sa aming products? Okay. So, social proof. Okay. Screenshot. So, add video. Wala na. Here, no need na to. Walang pumapansin dyan. Kahit merong 1,000 na makakita nito, baka isa, dalawa, or 5 lang yung mag-enter dyan. So, kung ganun man, tanggalin mo na siya. Kasi nga, kapag landing page, ang pinaka-goal nyo guys, one call to action lang. Okay? Tip? Kung gagawa ka ng landing page, limit to one call to action. So, wala nang mga additional links like go to shop page, about us, ganyan, and so on. Magiging website na yon. Hindi na siya landing page. Hindi na siya design to convert yung mga taong pupunta dun sa website. Kasi ito, dito sa front, pang landing page eh. Pagdating sa baba, pang website na eh. So, yun yung kailangan mong isipin. Okay? Remove lahat na to, yung footer na to, tanggalin mo na yan. Make sure na merong disclaimer kung i-run mo yung ad. Social media, no social media button, tanggalin mo yan. Okay? Lahat basta tanggalin mo na to, tanggalin mo na rin to. Then try it now. Click here to buy. Napansin nyo? Iba-iba yung ginamit na word pagdating sa call to action. Okay? Nasusundan ba guys? Nakuha ba yung gusto kong ibigay na tip? Hopefully nakakatulong yung sinishare ko sa inyo kasi ganun ka-importante talaga na dapat aralin nyo bakit bumibili yung tao dun sa website. Ano yung mga effective na call to action, 'di ba? Ano yun parang dapat meron kang data doon. Ako ganun ako. Kumbaga, yung call to action na to itetest ko for 24 hours. Yung call to action na to itetest ko for the next 24 hours. So lahat yun is me testing. Headline, creative, video. So may enough kang time kasi nga nag-run yung ads mo eh. And then, testing is, hindi yan matatapos ng 1 week, 1 month. So, continuously nagtetest ka ng landing page checkout mo. Ako, tagal na nakaraan ng mga ads ko, but until now, nagtetest pa rin ako ng mga simple, mga quick tweaking na binabago ko dun sa mga copywriting, call to action, creative, videos, and so on. Okay? So, hopefully nakatulong sa iyo yung tip na binigay ko, brother. Yon. Kung mag-run ka ng ads, remove nyo muna to. Ayan. Readable, tapos hindi ko pa pala na-click kung saan tayo mapupunta. Ayun, wala pa namang checkout. Yan. So, sa checkout, pwedeng pop-up or separate checkout. Okay? Siguro soon sa next slide natin, i-review ko naman yung checkout na gagawin mo. Alright, so next questions. Sige. Mukhang napahaba. Ito po, coach, okay po ba siya? Yan. Charot daw. Sino to? Coach, can I use CRM you develop ESL platform na gusto naming i-build? Student will be coming from China, Korea, and Japan. Yung mga ganong business kasi like e-learning yan, ESL. Ano mo ibig sabihin ng ESL? Parang learning platform. Okay? Tama ba? So, pwede siya, pero kung gusto mo ng scalable and customized system, you need a programmer and team. Meron akong student na ganun yung in-advise ko and ganun yung ginawa nila. And right now, malaki na rin yung company nila. Yun, ganun din yung market, same market. Yan, ginagawa niya. So, you need a developer para i-build to. And alternative, marami naman sa online. Pero, posible sa akin yung mga marketing pages, website, email marketing, so on marketing, makakatulong yung system na na-develop ko, which is yung negosyo toolkit. Nababaliw na ako sa niche na gusto ko. Sino yun? Hindi ko mo pa nakita yung pangalan eh. Also ba sana restricted po yung page ko tapos ginamit kong website, pwede po bang gamitin? Yeah, don't worry about the pages. I have 50 plus pages. So, don't worry. Yung same website, walang problema. As long as pwede pa naman yung website mo, pwede yan. Pwede yung gamitin. Mag-restrict na page mo, huwag nang pilitin, huwag mo nang kulitin si Facebook kung ayaw niya talaga. Mag-create ka na lang ng panibagong pages.
Okay? Kung ang brand mo is Deo Soap for Kids, okay? Soap for kids, Deo Soap. Okay? Ganon. So, pwede namang i-mix mo yung brand. Hindi naman kailangan, minsan kasi hindi ina-allow kapag same name ng page. Okay? Dagdagan mo na lang. May alam naman po ako sa FB ads. Kasi business naman po ako. Okay. Hello coach, watching from Saudi Arabia si Cruz. Thank you for watching. Ayan. Sige, yung iba, saan nanonood? Ay, nabati na natin kanina. Sa tingin mo yan, SMM ba or Facebook ads? Hindi ko na-get some questions ito. Online marketer po ako. Question coach, nag-offer ako ng free access website ko pero sa loob ng website ko is merong free FB ads course. Yan, ginawa ko to before. And chatbot, pero meron dun upsell na paid course. At the same time, meron ako offer affiliate program J. Gregorio, coach. By the way, I'm using Negosyo Toolkit na meron din e-com business, coach sa loob din ng website. Bigyan mo ako coach ng tips, strategy coach, paano best to implement. Implement one thing at a time. One step at a time. Okay, kung nag-offer ka kasi parang affiliate ang gusto mo, parang gusto mong i-recommend yung paid course na meron ako. And then sa loob ng membership site mo, nag-create ka ng mga free course like Facebook ads free course, mini course, chatbot free course, mini course. Okay yon. Okay? So, ang strategy doon, drive traffic. And then, kung ano man yung free course mo na tinuturo doon sa loob ng website mo, you need to demonstrate kung saan mang platform yan. Hindi mo siya kailangang i-add sa simula. Start publishing content on YouTube, number 1. Repurpose sa Reels, short content, and upload mo rin sa Facebook page mo, profile kung gusto mo, and create a group, Facebook group na free. Free lang ang Facebook group. Okay? Tapos doon ka ngayon maglalagay ng mga updates and doon ka mag-a-add ng value. Ang goal ng Facebook group Facebook group page is not to sell. Okay? Ang goal ng Facebook group mo is to build community. Iba yung goal mo iba yung magbebenta ka sa build ng community. Yung iba kasi na mali ng iba eh. So, I have a page na bagong-bago lang, siguro mga 2 months pa lang to, kaka-build lang ng page na to. Yan. So, mapapansin nyo dito sa page na ginawa ko, pwede kong i-share. Here. Share ko lang. Yan, pakita ko sa inyo. Okay. Ganito yung strategy. Gusto niyo ng strategy pagdating sa building community online, okay? Which is online marketing naman pinag-uusapan na dito, sales, marketing, business. Kung nagbibuild kayo ng community, meron kayong product you own or product you don't own, or gusto mo lang mag-build ng community, create Facebook page. And then, sa Facebook page mo, fan page, na gagawin mo, create ka. Ito, separate to sa mga other pages na meron ako. Kailangan naka-niche. Yung specific, yung audience mo. Kung ako, I offer training pagdating sa Facebook ads, I created Facebook ads group para sa mga aspiring media buyer. Specific, with free video tutorials. And I believe 2 months pa lang to. And magto 2,000 na yung members nito. 100% organic. Imagine. Okay, right now, meron ditong, ganyan. Tapos pakita ko, sino ba yung mga nag-join dyan. So, tinatanong ko, dalawa lang naman yung pagpipilian dito. Saan mo nakakita itong group? Sino nag-recommend sa'yo? Number 1, YouTube. Number 2, Facebook recommendation. Facebook recommendation. Tatlong Facebook recommendation. So, mas marami yung Facebook recommendation. Parang 70-30. Ganun. Para may data kayo. 70% na-recommend ni Facebook. Kasi nga, hindi ka i-recommend ni Facebook kung wala kang content na pinapublish doon sa Facebook group mo. Kung tulog lang yan. Importante yung consistent na pagpapublish ng mga content. Yung unang buwan ko dito, hindi ako masyado nagpapublish. Pero second month, nagpapublish na ako consistent at least twice a week. Okay na yun, consistent na yun. Or 3 times a week, consistent na yun. Hindi naman daily, guys. So, right now, ayan, live tayo. Diba? So, dito, ayan, goal mo, nagwe-welcome ako dyan. Very, very minimal lang yung time na nagpo-promote ako dito. Parang less than 10%. Okay? Parang sa 10, isa lang yung pin-post ko about my promotion. Pero minsan wala pa nga. Pinaka-goal dito is to give value. Okay? Provide value. Here, example, 3 days ago, nag-post ako, sabi ko meron akong bagong i-upload na pre-tutorial sa YouTube, sa basta kung saan man. And to notify you, mag-comment ka ng free. 1,000 posts. So, half of
members ng Facebook group is na-reach. And then, 176 yung nag-comments. Dami nun. So, ngayon, yun yung idea. Kapag merong engagement dun sa group mo, dun ka ngayon i-recommend ni Facebook kasi merong engagement. Kahit na nasa group yan, yeah, di ba? I-recommend ka ni Facebook kasi nga merong nakikitang engagement. Binibigyan mo ng signal ang algorithm ni Facebook para i-recommend ka dun sa mga taong interested dun sa topic. Di ba? So, interested sa topic pagdating sa paid ads, Facebook ads. So, nakuha mo yung algorithm. And isa sa mga lead magnet na sobrang powerful na ginawa ni Facebook is Facebook group community. So, hindi to tatanggalin ni Facebook. Di ba, meron nga group, anong group yun, yung mga samahan ng mga, alam mo, familiar kayo doon, nandun ako yung samahan ng mga homebodies. Type natin. Homebodies group. Pakita ko guys gaano ka-powerful ang Facebook group. Nag-start sila before or basta during, hindi ko alam, during or before the pandemic pa. Doon kasi ko nakapag-join. 3.2 million members sa loob ng Facebook group. Free, walang binabayaran yung admin nito. Ngayon, si admin nito, siya na ngayon yung binabayaran every time na merong siyang ipipictured or ipopost dito sa group. So, namamonetize na ngayon yung Facebook group niya. Ang daming engagement dyan. So, lahat ng interested pagdating sa mga bahay, improvement, homebodies yung na-recommend. Imagine, 3.2 million members na yan. Yan, mga kabayan natin dyan. Di ba? Private group pa yan, hindi pa yan public. Di ba? So, tapos, ang daming engagement dyan. Magtatanong ka lang dito, ang dami diyang question. Iba dyan nag-affiliate marketing. Mga yan, nagko-comment na. Yung iba tinatanggal dyan. Pero yung iba naman, ina-allow nila. Diba? So, naging community na siya. Okay? So, napaka-powerful kapag nagbibuild kayo ng kayong business. Example, meron kang franchise business. Ang franchise mo is franchise related sa saan ba? Ano bang sikat na franchise? Let's say, mga sangyup. Mag-join ka ng mga sangyup group. Diba? Franchising business or to be specific, parang in general, franchising group. Mag-join ka. Kung wala nun, ikaw yung gumawa. 'Di ba? Yan. Yun yung power ng Facebook group, guys. Sobrang powerful. Ayan. Kaya mag-create kayo. Okay? Isa yun sa mga tip ko. Yan, para hindi kayo mag-start talaga sa paid ads. Build a community muna. Build a loyal following. Kasi social media to. Lead magnet value. Meron din po akong lead magnet sa loob, coach, to gain email subscriber. That's good. Thank you, brother. One-on-one coaching na talaga, bro. Zoom. Yeah. Mukhang kailangan na mag-open. Patrick, thank you, brother. Thank you, bro. I-take note ko po lahat, coach. Thank you talaga. Hi, coach. Coach, hindi pa ba tapos? Hindi pa, kakasimula lang natin. Yes, super helpful. Thank you po. Sige, go ahead. Sales, marketing, and business. Go ahead, mag-comment kayo kasi iniisa-isa ko yung mga katanungan nyo dito. Ito, malapit ako sa dulo. And coach, pwede po ba isabay ang pag-run ng ads? Halimbawa, may 3 landing page na kahit iba't ibang product. Yes. Walang problema kahit sa under ads manager, one ads manager, pwede kang mag-run doon ng multiple business. Multiple pages, multiple website, multiple landing page, kahit pagsama-samahin po pa yun sa ad set, walang problema. Wala namang sinabi si Facebook doon na kailangan yung ads manager mo na to or yung specific ad set mo na to is para lang to sa offer mo na to sa business. Okay lang pagsabay-sabayin. Walang problema. Kahit meron ka pang 3 website. Coach, magkaiba po ba yung FB Business Manager sa Meta Business Suite? Nasa same ecosystem siya ng Facebook but iba siya ng features and use. Mostly kapag Facebook Ads Manager, yan yung ginagamit ng mga advertiser. Kagaya ng nasa group natin, Facebook Ads. Meta Business Suite naman, yan yung parang na siya, design na siya as social media tool or platform ng Facebook. You can schedule a post and so on, manage posts, moderate yung mga chat and so on. But kung magraran ka ng ads, Facebook Ads Manager. Coach, ask ko na po if makakakuha na ba agad ng leads ang sales upon boosting kahit gagawa pa lang ng FB account and page. Si JC Silva. Ayan. Makakakuha ba ng leads upon boosting? Yes or no ang sagot dyan. Hindi kasi ginagaranti ni Facebook na magkaka-leads ka kaagad doon sa ads mo. Di ba?
So, kailangan mo mag-run ng ads para ma-validate mo yung idea. Magkaroon ka ng data. Magkakaroon ba ng leads. Coach, magkaiba po ba yung yan? Ito rin yung kanina na. I want to know how to buy Google. I want to know how to buy Google INC. Bibilin mo yung Google? Nagtatanong dito paano daw niya bibilin yung Google INC. Paano siguro mag-run ng Google? Na-late po ako, coach. Ito po ba replay? Hindi po ito replay. Live po ito. Ako na yan. Nabasa ko yung questions mo. Na-late ako. Pwede po ba? Kung meron kang questions, pwede mong i-ask yung questions mo kung bago ka lang dito sa community natin. Go ahead. Feel free to add your questions. Type sa ibaba yung questions and then pag-usapan natin. Ayun, yung isang questions dito kanina, gusto daw niyang bilhin ang Google. Siguro gusto niyang mag-run sa Google Ads. Maraming training sa YouTube na free. Pero ako kasi I'm planning to build a mini course, create a course pagdating sa Google Ads. So, syempre, inaaral ko pa lahat ng data, binabalidate ko pa lahat ng data bago ko yun i-share. But, I test na talaga na mas profitable pa rin ang paid ads, Facebook ads, compared sa Google ads. And depende yan sa budget mo. Pero kung may malaki ka ng budget, mas scalable ang Google Ads compare sa Facebook Ads. 'Di ba? So, yung iba kasi may malalaking budget like willing sila to spend 1 million a day sa paid ads like mga big brands, Lazada, Shopee, Nestle, P&G and so on. Kaya makikita mo sa mga YouTube, yung mga ini-skip mo, puro sila yung nakikita mo, 'di ba? Bibihira yung mga marketer, ilan lang. So, sila palagi lalo pag 11-11, 12-12 and so on. So, sila lagi yung nakikita natin kasi nga meron silang malaking budget. And kaya nila yung goal nila hindi naman talaga maging profitable dun sa sa ads. Iba-iba yung objective. Goal nila dun sa Google Ads nila, YouTube Ads is brand awareness. Paalam sa mga audience, sa mga tao na 11-11 sale, 12-12 sale. Yun, kaya ang goal nila, lahat ng platform nakikita sila. Sa TV, commercial, sa radio, sa YouTube ads, yung mga ini-skip natin, yung mga Google ads, yung mga pag nasa article ka, nasa news ka ng GMA or ABS-CBN, may mga banner doon, nasa Facebook ka, sa newsfeed, lumalabas, lahat. So, kasi meron silang malaking budget. Okay? But, kung meron kang limited budget like 100 a day, don't try Google Ads. Start on Facebook Ads. Okay? Siguro kung meron ka ng budget, let's say, 10,000 per day, yan, kaya mo nang mag-allot. Separate mo yung budget para sa Google Ads, sa Facebook Ads. Hindi mo pwedeng pagsabayin yun. Yeah, okay. So, yun. I hope nakatulong yun. Yan, daming questions. Biglang daming questions. Yeah, Coach, good evening. Ask ko po if safe po ba gamitin yung personal ad account sa Ads Manager? Yes, 100% safe yun. Kaya nandyan siya. And design yun para ma-test mo yung Facebook ads ni Facebook. Facebook Ads Manager using personal. And tip, yan, okay si Facebook Personal Manager. Facebook Ads using personal ad account. 'Di ba? Iba kasi yung business manager na kung saan meron dong multiple asset, multiple pixel, pwede mong i-share yung ad account mo sa iba't ibang tao, business manager yon. Yung personal naman, pag nag-login ka sa facebook.com/ads manager, yun yung personal ads manager mo. Pag nag-boost ka sa page mo, doon na pupunta yung mga ads. Kung hindi naman restricted yun, doon ka na lang mag-stay at yun yung gamitin mo. Personal. Sa akin, ubos na yung business manager ko. I have 3 business manager na nagawa under my profile, but ang natira na lang is yung personal ads manager ko. And also, I have a backup din. Okay? Okay yung gamitin. Watching from Imos Cavite, Aslam, bakit konti na lang ngayon ang inquiries sa send message campaign? Yeah. Baka marami ka ng competitor or hindi na effective yung approach na ginagawa mo. Yeah. Pero isa sa mga doon, marami ka ng competitor, tumaas na yung cost ng ads. Tingnan nyo yun magkano yung charge sa akin before sa Facebook ads ko and magkano na yung charge ngayon. Hindi nyo malalaman yon kung hindi kayo nagbabase sa ang charge kasi ng Facebook guys, hindi yan sa person message, hindi yan per cost per purchase, hindi ganun na tayo charge. Na-charge tayo ni Facebook sino nakakaalam, every 1,000 reach or impression. So, let me check.
impression. Every 1,000 impression. Yan. So, sa every 1,000 people na nakakakita ng ads natin, bibigyan ka ngayon ni Facebook ng kung magkano yung magiging charge mo doon. Usually, nasa 100 to 200 yan dito sa atin, pero sa ibang bansa, mas mahal pa. So, parang ganun. Kung i-divide mo pala, kung i-divide natin, let's say 100 na lang. 1,000, ito yung charge ha. Pag-usapan na natin yung charge. So, meron ako yung papakita sa inyo. So, let's say, pakita ko na lang yung ads manager natin. Ayan. Wag ko na. I-divide ko na lang. Tama, 1,000 divided by 100. Okay. So, parang, tama ba? Or 100 divided by 1,000. Tama ba? So, ibig sabihin, every 1,000, china-charge tayo ni Facebook ng 100 pesos. Sa akin kasi average 170 yung cost per 1,000 impression ko. 105 na lang pala. Ayun. So, depende kasi sa range. So, 105 per 1,000 impression. Doon tayo china-charge. Ngayon, it doesn't matter. Doon sa 1,000 na nakakita na yon, ikaw na yung bahala doon kung merong bang nag-inquire doon or wala. 'Di ba? Bonus na yon kung may bumili ba doon sa 1,000 or wala. But still, china-charge pa rin tayo ni Facebook every 1,000 impression. Okay, so goal mo, every 1,000 dapat, make sure mo na effective yung ads na nirun mo. Okay, dapat maraming nag-inquire, maraming bumibili, 'di ba? Maraming nag-i-engage, nag-share, nagko-comment, nagla-like and so on. So, yun yung dapat yung focus mo. 'Di ba? May post ako nakaraan. Kahapon lang yata 'yon. Nag-post ako dun sa community. And then ang post ko is ito. Ito yung post ko, pakita ko sa inyo. Share ko lang. Share natin sa community natin. Here. Ayan. Okay. Gusto kong i-share sa inyo to. So, mga hindi nakakita ng post ko, share ko lang to. Yan. Okay? The truth about winning on Facebook ads. Okay? Anong katotohanan? Explain ko sa inyo to para malaman nyo kung ano ngayon. So, many people spending lots of money on Facebook ads. It's the only way to win. Okay? Hindi siya only way. Way siya pero hindi siya nag-iisa. But that's not entirely true. While having a big budget can help, it's not the only thing. To do well, Facebook ads, you need to understand who you're trying to reach, yung makakita. Make ads that people want to see and tweak your campaigns to get the best results. Campaign, tweak, ibig sabihin, test multiple campaigns. Okay, make ads that people want to see, changing your messaging, changing your creative, and so on. And even if you don't have huge budget, kahit minimal budget, let's say 100 a day, 200 a day, you can still do great on Facebook ads by being smart about who you target and what you say in your ads. So, ibig sabihin, ayun, sino yung tina-target mo, 3 targeting method na pag-usapan natin kanina, and ano yung sinasabi mo sa Facebook ads mo. Diba? And spending money is important. Hindi lang yun yung factor. So, mas maganda sa akin, lahat. Kung kaya mo, ito maganda sa Facebook ads. Reveal ko na yung sekreto ng Facebook ads. Facebook ads is an auction. So, kapag meron kang malaking budget sa Facebook ads, okay, panalo ka. And also, kapag alam mo kung paano mo i-communicate yung offer mo dun sa target audience mo, panalo ka. And also, kapag alam mo kung sino yung mga best people and interest audience sa ita-target mo, demographics, panalo ka. So, 3 wins yon. Big budget, okay, effective messaging on ads, and then right people na dapat na ita-target mo. Alam mo na, unawaan mo kung sino yun. So, kahit maglagay ka dyan ng 2,000, sa akin, siguro pinakamalaki kong ads na nailagay sa daily budget ko is 2,500 and still effective pa rin. So, ito one ad set lang to. So, I have multiple ad set running. So, may mga ad set ako na 1,000, 2,000 per ad set. Ganon. So, ganon ka-importante yung ano. Pero you can start dun sa ano muna, sa low budget habang tinetest nyo yung messaging nyo, habang tinetest nyo yung
audience nyo. Yeah, keep it simple. Sabi ko nga doon, hashtag keep it simple. Alright, hope it helps. Nakatulong to brothers and sisters and sa mga community natin. And-explain ko ng detailed kasi baka hindi nabasa ng iba. Okay, so sige. Marami ng questions natabunan na. Coach, minsan ginagamit yung FB ads, nahirapan ako magsagot sa dami ng how. Meron naman 2 buyers na stop kasi sa continue sa aking online selling. Yeah, easy way. Meron pa bang easy way para mapabilis ang pagsagot? Easy way para mapabilis ang pagsagot? Hire an admin, okay? Or a BA to answer yung mga inquiries sa page mo. Second, use bot automation. But kailangan mong malaman yung flow talaga. 'Di ba? Maayos yung flow ng bot mo. Hindi basta-basta kasi baka naiirita na yung mga nag-i-inquire sa page mo kasi puro bot na lang yung sumasagot, hindi na nasasagot properly yung katanungan nila. So, importante na pag-aralan mo yung tamang flow. But pinaka-effective pa rin talaga yung meron silang someone na nakaka-chat. Yan. Para, 'di ba, yung personalize yung conversation nila. Okay? So, sa akin, tip number 1, hire an admin and delegate, di ba? Ana Marie, thank you for coming. Coach, meron ka po bang ma-recommend na chat automation na magamit sa page? Marami. You can try Pancake, ManyChat, dami. Nalita ko. Okay lang. Coach, nag-run po ako ng ads. Need po ba na magkaroon ng FB Ads Manager? Ito na yung kanina. Coach, ask ko lang, pwede po bang mag-run ng ads kahit 1 week old pa lang ang page? Yes! Kahit 1 seconds pa lang. Sinilang yung page mo, you can still run ads. Okay, don't worry. But syempre, kailangan lagyan mo yan ng content after. But don't worry, hindi mo na kailangan i-warm up yan. Yung wina-warm up yung ads, yan, yung pag-publish ng ads mo, nag-learn na yan. Pero yung page, kahit wala yung content, lagyan mo lang ng profile picture, banner, and later on ka na mag-post kung gusto mo talaga mag-run ng ads. Pwede mo namang later on na lang yung pag-post dun sa page mo. Don't worry kahit 1 day old pa lang yan. Thank you, Coach. Coach, pwede po bang kahit nakagawa pa lang po ng page and nasagot na rin natin. How much budget ng ads effective per day? Karen Torres Salido. Depende yon sa goal mo. Okay? Yung pinaka-effective is meron kasing effective na mababa lang yung budget sa ads. Meron din namang effective na malaki yung budget nila sa ads. 'Di ba? So, pero hindi yun magiging effective kung hindi ka naging effective na Facebook advertiser. So, paano ka ba magiging effective na Facebook advertiser? Kailangan nagra-run ka ng ads. 'Di ba? Yun lang, nagra-run ka ng ads. Alam mo yung paano tumatakbo yung Facebook ads. I suggest every day dapat inaaral mo yung Facebook ads. Coach, may receipt na send si Meta, tapos na-stop na ads ko. Pag ganon, baka disable ka na. Wag naman sana. Check mo na lang yung status. Usually kasi ganon, pag nagpadala ng resibo, i-charge ka lalo pag may laman yung credit card mo. Then, stop your ads. Baka may mali. Then, ano mo lang. Pero baka, na-reach mo na yung, meron kasing spending limit. Baka na-reach mo na yon or baka, ayun lang, na-reach mo na yung spending limit or kaya na-charge ka na. Meron ba dapat lifespan? Wala namang lifespan ang ads as long as effective yung ads mo. Keep using. Kasi merong ads na 1 year at hanggang ngayon nakikita ko pa rin sa social media. Pero siguro wala akong nakitang ads na umabot ng 3 to 5 years na iyon pa rin yung ads niya. Meron man siguro siguro meron. Pero 1 year yung pinakamatagal na nakita ko na still same ads pa rin yung ginagamit niya. Ayan. Possible ba na dahil sa invoice or pwede din ba? Yan. Paano magpaganda ang ads, let's say winning pero pangit ang messaging flow? Ayun. So, back-end na yon. So, kailangan mong paganda yung process mo. Closing process, closing strategy. Kasi sa back-end na yun eh. Yung flow eh. So, tao mo na ang kailangan mong ma-improve dito. Okay? Kailangan mo silang i-train pagdating sa sales. Yan. Paano ba kung usap ng leads? Okay, importante 'yon. Paano ba mag-close ng sale after nila makausap sa leads, 'di ba? Sa chat. Paano ba makapag-umpisa ng FB ads? Yeah. Go to my website, jgregory.com, and then may mga training ako doon na pwede mong i-check. Or you can go to youtube.com, YouTube University, type Facebook ads tutorial.
Ano po ang best for e-commerce ads? Yan. E-commerce, anong product to specific? Watching from Lady, thank you so much. Paano pag-run FB ads? Yan, sa training natin dyan. Paano if na-reach na yung ad spend, coach? Yan. Paano if na-reach na yung ad spend? Kung na-reach mo na yung ad spend na limit ba, ayun, adjust mo lang. Kasi manual naman, pwede nyo i-adjust yung spending limit dun sa Facebook ads. So, meron siyang sa billing, payment, pwede nyo i-adjust dun magkano yung maximum threshold na i-charge sa iyo ni Facebook ads. So, yeah, here. Example ito, isang ad account ko. So, dito sa spending limit, ayan, meron dito. Ayan, pakita ko. Ayan. Okay lang ba? Here, eto. So, dito, go to Facebook Ads Manager, tapos meron yung spending limit. Then, pwede mong i-change dito. Change. Ayan. Tapos dito, pwede mong ilagay maximum. So, pwede mong i-set dyan 500K, 10,000, para hindi ka, kasi kung credit card yan, hindi ka ma-over limit. Pwede mong i-change yan 10,000, 20,000, tapos kapag na-reach yon, mag-i-stop na yung ads mo. Hindi siya disable. Okay? So, yun yung tip. Merong settings na ganun. Account spending limit tawag doon. Nasa settings lang yan. Coach, everyday ba ako nag-live? Hindi po ako everyday nag-live kasi weekly lang po natin ginagawa to. Ayan. Pwede ba mag-run ng ads kung 1 week old pa lang? Yes, nasagot na natin to kahit 1 day old pa lang po yung mga page nyo, kahit kakagawa nyo pa lang ngayong oras na to, you can, pwede nyo na pong pwede na kayong mag-run ng ads. Okay? So, walang problema doon. Walang sinabi si Facebook na kailangan patagalin mo muna yung page mo. So, paano naman yung iba na kakagawa lang talaga, kakabukas lang ng negosyo, then ganito. Kaya nga meron doon create a page. Di ba sa Ads Manager, meron doon create a page. Don't have a page. Tatanungin ka, if wala ka daw, create a page instead. So, kaya meron nun, ibig sabihin, inaalaw ni Facebook kahit bago pa lang ang page mo, run. Pwede mo nang i-run yung ads mo. Okay? So, yun. 1 hour na pala yung ating live training. Napahaba ang ating live Q&A. Hopefully, marami kayong natutunan dito sa ating live training. Nag-enjoy ako dito sa ating Q&A. And pasensya na kung hindi ko nasagot yung mga ibang katanungan, pero 95% naman na nag-ask ng questions is nasagot ko. And yun. Hopefully, marami kayong natutunan. Alright? Coach, paano magsimula ng coffee niche, drink, and may meals din po pa, baked goods. Ang dami, no? Coffee niche. Start ka lang sa coffee. Drinks muna bago ka mag-meal, tapos bago ka mag-create ng tinapay. Ayan. Okay, so thank you so much. Ayan, last questions. Same lang ba to? Ayan, same lang naman. Okay, so thank you so much guys. Thank you for watching our live training, and magkita-kita tayo sa next training natin next week. And huwag niyong kalimutan, kung hindi pa ka nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, free lang naman, why not? Go to YouTube channel, youtube.com, jgregorio. Feel free to subscribe. Libre lang naman, di ba? Wala namang bayad yung pag-subscribe. Okay? So, once again, super helpful daw. Maraming salamat, and sagutin ko yung ibang questions nyo next week. Prepare nyo lang, sales, marketing, and business. Pag-usapan natin yan next week dito sa ating Grow Your Business Live every week. Alright? God bless everyone. Bye-bye.